Yes, and yun po, at magbi-meet kami ni Karen sa isang napaka hindi mapaliwanag na pangyayari. And what year ka? Nasa what year ka? 2009. So 15 years ago. Alright. Okay, Mos, saan ka naman road mo dito? Siyempre, ako si Yaya Byrne from 2009, but today mukha akong teacher from 2024. Wow, grabe naman. Pero ikaw yung kasama ni Lex sa 2000. Yes, sa timeline ako ni Lex. Okay, alright. So simulan na natin ang Q&A. Let's call in our friends na magtatanong. I think we'll begin with... ito, meron tayong list dito ng mga magtatanong. Let's call it MJ De Leon. Our first batch of questions are coming from MJ, Alan Sancon, Rose Garcia, Jude Carcalaban, and Jerry Olea. Let's start with MJ. MJ. Hello, good afternoon. Thanks, MJ. Direct na kwento mo nga kanina, it's just a random thought, no? Yung plot ng movie. Pero when the teaser was released, parang may reaction yung mga netizens comparing the resemblance of the plot to the Japanese animated movie na Your Name. What's your reaction? Hindi na ako nagulat or nagtaka kasi initial reaction naman yan ng audience when they see a movie or a film with the same theme. Normal naman yun. Ang tawag doon kasi is film tropes. So, para lang yung kabit kwento, time travel kwento, alien kwento. So we writers use that device to make some story. Parang kuwari may naisip akong kwento, pero tungkol siya sa magkaibang timeline. Will I stop myself writing it dahil may gumawa ka? So I think it's not a big deal for me. Alright, thank you MJ. Let's call in si Alan Sancon. Alan. Hello, hi Francet, hi Boss and Indirect. So congratulations na pasok sa MMFF yung may future you. Remember, nagkaroon tayo ng press presentation dito and then hindi namin na-expect na makapapasok sa MMFF. Do Francet, tanong ko lang, saan kayo, dahil first movie nyo to, di ba? Saan kayo pinaka-excited dito? Bukod sa sasakay kayo ng float at kakawin sa mga fans ninyo, di ba? And ano pa yung mga ibang mga in-expect namin na nagagawin ninyo, promotions, di ba? Sa lahat po ng ginagawa namin, excited kami. Kahapon po, kakapunta lang po namin sa bayan ko sa Dasma. So, sobrang laking pasalamat ko rin sa mga kababayan ko dahil iba yung pagsalubong nila sa amin. Talagang sinalubong kami ng pagmamahal. Sa mga susunod pa, nilook forward po namin yung float parade. Hanggang ngayon po, excited kami kung ang itsura ng float namin. And first time din po namin gagawin. Tapos, pagkatas noon, siguro Pasko sa mga sinihan. Doon kami excited. Gusto namin mang-sorpresa ng mga nanonood sa sinihan. Yun po. So expect namin i-ikot kayo sa mga sinihan. Gusto po namin po. Si Francine naman. Actually, pareho lang din po, pero sobrang excited din po kasi talaga ako sa parade, yung sa float parade namin. Tsaka syempre po, yung mapanood to ng mga tao. Kasi po, lahat kami dito, pinaghirapan po namin to. So parang lahat ng hard work at pagmamahal sa ginagawa namin, pinagsama-sama. Tapos ito po yung regalo namin sa pamilyang Pilipino. So yun po, din po ako mas na-excited. Thank you. Congratulations. Salamat po. Thank you, Alan. Rose Garcia is next. Hello, good afternoon. Kay Francet, coming from the title of the movie, My Future You, kayong dalawa ba, are you the type na who will really plan for your future, or may pagka-warrior, yung mga ganon ka magiging future, no? And at the same time, paano napipicture out nyo ba? Paano kung pagdating ng future, wala na pala yung isa't isa, hindi na pala kayo magkasama sa future na yun? Anong mararamdaman nyo? Mas lalo po ako nag-worry sa future ko. Hindi ko naman po naisip yung kanina. Ako po, as an overthinker na tao,
opo, iniisip ko po yun. So, maraming bagay. Pero ngayon po, tinuturuan ko yung sarili ko na i-embrace yung moment, yung present. Kasi magiging memory ko rin ito pagtanda ko, pagdating sa future. Gusto kong maganda yung mga mabibitbit ko. And ayaw mong maging if then yung hindi kami parte ng future ng isa't isa. Kasi malaki naman po ang papel namin ngayon sa buhay ng isa't isa. Kaya sana lang po mapangalagaan din po namin yung friendship na meron kami kasi matagal din po para umabot kami sa level ng friendship namin ngayon. Kaya it's more of taking care of each other para sa ikagaganda ng future ng isa't isa. Ako po, gusto ko rin na yung future ko, syempre, doon ako sa masaya. Gusto ko masaya po ako. Lahat naman tayo, sana yung future natin is okay tayo, masaya tayo. At ngayon po, hindi ko sumagi sa isip ko na what if sa mga susunod, hindi na kami magkasama. Never po yun sumagi sa isip ko. Ang talagang plano ko mas galingan pa. Mas galingan pa namin para mapatunayan namin. Saka kahit naman magkasama kami, hindi naman namin kinakalimutan na in terms of work. Sa showbiz, siya si Francine Diaz. At ako naman po si Seth Pedeling. At may Francine. Malinaw po sa amin yun na ang kay Francine, kay Francine. Ang para kay Seth, para kay Seth. Ang para sa Francine, para sa Francine. Yun po, hindi kami yung Francine dapat palagi. Kasi doon kami nagsimula Doon kami, yun ang kabilin-bilinan sa amin yung mga magulang namin, mga daming mga sa amin na supportahan natin ang isa't isa. Magtulungan tayo para sa future, mas madali. Mas kaya natin harapin kung ano yung mga mangyayari. Pero ngayon, talagang nasa isip ko at nasa puso ko na gusto ko siyang kasama. Happy ako pag kasama ko siya. At peace ako pag kasama ko siya. So, yun. Thank you, Seth. Before I give the mic to Jude for the next question, Direk Chris, ikaw na yung corner namin. Direk Chris, kamusta ba yung chemistry ng dalawa? Mosa, ikaw din baka may input ka. Kamusta yung chemistry ng dalawa? Alam mo, napaka-sweet nilang partner. One time nung dumating ako sa set. Ayan na, naglaga na, Francine. Then kami muna ni Seth at chichikahan. Si Francine, very sweet. May dala siyang ulam. Akala ko para sa kanya. Para kay Seth at sa Yayo, sa kasama pa ni Seth. Diba? Ganun. Tsaka when they work, pag pinapanood ko silang dalawa, napakaganda nung blending nila together. Because maganda yung foundation nila. At yung, when you wish mo, sana future nila yung dalawa. Ay, grabe. Ang ganda nila panoorin together. Although hindi kami nagkasama ni Francine sa time niya, no? But working them, yung sa likod, my God, ang sweet nila. Kung nag-uusap, nagbubulungan. Talaga? Chismosa. Francine, care to explain anong ulam ang ibinigay mo kay anak? Nagluto lang siya sa bahay niya, tapos dinala niya. Oh, di ba pinagluluto? Grabe. Direk Chris, ikaw naman, ano bang masasabi mo sa dalawa? Hindi sila naghihiwalay di ba kung bakit? Basta in between takes kasi syempre set up ng camera. Nakikita mo yung dalawa, hawak yung screen para nag-guide kung paano yung next scene, they're memorizing their lines, they're discussing. Both of them, si Seth nag-i-input kay Chi, si Chi nag-i-input kay Seth. So parang napaka-very yung dalawang to. Kung teacher ako uno na agad yung dalawang to. As in, palagi silang yung guidance, two-way siya palagi. They help each other all throughout. Parang na-depends na kayo, Chin, saka Seth. Ano masasabi niyo doon sa sinabi ni Direk? Look. Hindi. Kasi si Direk naman, ni-record din naman kami na pag
pag shot ni Chin, kailangan nandun ako para yung mas natural. Kasi sa laptop lang kami nag-uusap eh. Dating app, di ba? Nakita naman po sa trailer kanina, di ba? So parang habang kinukunan yung eksena, kami ni Chin, ako nandun ako sa likod ng kami Chin para mas maramdaman niya yung boses, yung eksena, yung tono ng pananalita ko. Para pagbato niya sa laptop, kahit nakatingin siya sa laptop, parang ako yung kausap niya. So kahit wala akong dito, kahit wala akong eksena, nandun ako sa set. Ganon din naman po si Jin sa akin. Jane, ikaw naman, ano masashare mo sa nasabi ni Mosang sa kanya ni Direct Chris? Hindi po ako magaling magluto Baka mag-expect po kayo ng cooking show. Joke lang. Wala po akong masabi. Ano lang po, ano po, kasi nung time na yun, nahilig din po ako mag-bake talaga, tsaka magluto. So minsan, pagka magluluto ako, dinadamihan ko para mabibigyan ko siya. Tsaka yung binibigay ko po minsan, sinishare ko rin sa kanila. Iba ha? Okay, Jude! Ako, interesting yata ang question ni Jude. Hi, good afternoon. Congratulations. My question goes to Francine and Seth. As your future you, what piece of advice would you want to give your past you? Yung ngayon po, magbibigay ng advice sa sarili natin from the past. I-try natin siya yung like 15 years ago. 15 years. 2009 eh, di ba? Ano? O kahit 10 years ago, or 5 years ago. Siguro, kasi sa sobrang bata ako, ano mga hindi naman ako makikinig sa sarili ko. 5 years ago na lang daw. Ayun, natututo pa siya kasi 15 years ago. Ang masasabi ko sa sarili ko 5 years ago, tama yung ginagawa niya. Tama lang na sa lahat ng ginagawa niya, sa lahat ng sinusunod niya, tama yun. Yun ang dapat niyang gawin, pero huwag niyang kalimutan yung sarili niya habang binibigay yung lahat ng request ng iba. Sana matuto din siyang magbigay sa sarili niya, hindi siya yung bigay ng bigay at hinahayaan niya maubos siya. Yun na. Wow. Self-love, di ba? Seth, ikaw? 5 years ago, kakalabas ko lang ng PBB niyan. Siguro sasabihin ko sa kanya na napaka mapaglaro ang pinasok mo. Pumasok ka lang sa Araneta pero lalabas ka sa harap ng maraming tao. At sa totoo lang, hindi ko alam na pagpasok ko ng Araneta, masaya ang paglabas. Masaya siya, sobrang saya niya, pero mas kailangan matibay yung ito eh. Sa mundo po natin, kailangan mas matibay ito. Okay nang malakas ang katawan mo, pero pag ito ang mahina, naku, mahirap kalaban. Saka, yun po, mapaglaro, sasabihin ko sa kanya na ihanda ang sarili mo dahil simple ka lang naman eh. First audition mo sa buong buhay mo, tapos binigay sa'yo ng Panginoon na hindi mo alam yung kakaharapin mo. Wala akong nakausap ni miski isang dahil po sa showbiz industry nung pagpasok ko ng Araneta na nag-audition ko. Wala akong feedback, wala akong background na kung ano man ang nangyayari, anong buhay ng pagiging artista. Sasabihin ko lang, mas galingan lang and tibayan lang ang loob. Tapos, huwag kang matakot lalo na kung alam mo namang ikaw ang alam mo namang kaya mong panindigan. Saka, huwag kang magsalita.
sasabihin ko talaga na Less talk, less mistake, gano'n? hindi, parang kung di naman kailangan sabihin, huwag naman sabihin. Okay. Yun lang.